I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time stands. Ito mga ka-JTech, yung topic natin for today's vlog, yung like and dislike ko dito sa motor na to. So after 6 months of use natin, ayan. So ano ba yung mga na-observe ko sa kanya na hindi ko gusto. So isa-isayin natin. Okay, so una yung common na nirereklamo ng mga riders dito na owners na tong Exciting BS, yung ano daw, yung tag-tag. So yan lang naman yung isang matinding ano dito na issue, yung tag-tag niya during ride, lalo na pagka ganitong cemented road na hindi siya even, hindi siya asphalted like yung mga nasa expressway. So doon mo mararamdaman yung tag-tag niya sa kapag nalubak siya. So steep yung ano niya, yung shock. So kaya ang solusyon naman doon, palitan mo siya ng shock sa likod. Yun yung normally na pinapalitan nila. Yung mas expensive na shock, yung Propender. So around 22,000 yun pag pinakabit mo dito sa Exciting BS. Pang exciting talaga yon. Tapos meron namang isa na budget meal, yung 15,000 na YCS. Pwede na rin yun kasi kung medyo may pera ka talaga. So okay yung ano, yung mag Propender ka, diba? Pero kung gusto mo lang naman ma-solve yung issue mo sa bounce nya, sa performance ng shock nya, yung YCS, goods na yun. Okay, ayun yung mahirap dito sa ano, sa mga malalaking motor, no? Hindi basta makasingit, hindi ka mukha ng pag yung mga small cc. Ang lapat, ito naman yung salamin, no? Dito natutupi, hindi siya folded. Tapos yung second na na-observe ko dito, isa pa yung ano, yung gas tank nya. Kanina tinatry ko, ayaw bumukas. Flashback. Problema na to, ayaw bumukas yung gas yun. Yung problema na to sa ano, ayaw bumukas kagad yung ano, yung gas. End of flashback. Parang yung issue rin ng Honda PCX na pagka pinipress mo yung gas tank niya ayaw mag-open. So yung pala para nag-i-stuck lang siya. Yung pangalawang issue dito na na-observe ko. Tapos pangatlo, yan yung mga dislike natin, ha. Tapos pangatlo, yung si Ai, na-distract ako kay Ai, ginuguhitan ako. Yan. Tapos yung pangatlo, ang baba niya, sumasayad yung ilalim, lalo na pag may angkas. Flashback. Ayun. Yun na sumasayad lang, no? Ano yung sumasayad? Kailangan malambot ganun. Malambot kaya gulong? Baka. Eh, yung gusto nagagamit, di ba? Malambot ang gulong, di. Nagpapanga muna ng gulong. End of flashback. So nung nagra-ride ako ng walang angkas, ano siya, never akong sumayad sa mga humps. Pero ngayon may OBR ako, dinaan ko, sayad yung ilalim lagi. Kaya kailangan mga ka-JTech, pagka ito dala nyo, may OBR kayo. Careful kayo dun sa ano. Ano ibig mo sabihin? Mabigat yung OBR mo. Guilty naman yung OBR ko na mataba siya. Nagre-react. Pag may OBR kayo, ayan, prone siya sa sayad sa ilalim sa mga humps. So kaya ano kayo, careful. Kaya careful kayo kung ayaw yung magasgasan. Okay. So yan yung tatlo na na-observe ko dito sa Exciting BS. Pero
doon sa mga yun no, na nabanggit. Tapos meron pa pala isa, yung pang-apat, pero hindi ko pa na-observe yan. Yung sabi nila, ilang beses na may nagtanong sa akin sa chat na namamatay daw. Bisa nagra-ride ka ganyan, bigla nagsha-shut off yung engine. So pero nung ano yun, sabi ko hindi ko pa na-experience yun, kaya hindi ko sila masasagot. Pero i-research ko sa sa internet, no, ginugol ko tuloy, napag-google tuloy ako. So nakita ko yung mga common issue na gano'n, nakita ko doon sa mga old na na exciting. Sa mga lumang exciting, no, doon siya common na nagsha-shut off yung engine. Pero dito I think na-resolve na nila yung issue na yun, dahil matagal na pala yung issue na yun. Okay, yung nagsha-shut off ang engine, so hindi natin ma-confirm yun dito, no? Pero I think ang sagot natin doon, nakita natin yun sa old na exciting BS, exciting, Kymco exciting, yung 400i. Pero now this one is exciting BS, so bago na ito. So we think na solve na nila yung issue doon. So pwede na natin sabihin na wala nang ganong problema, dahil so far hindi pa natin to na-experience dito sa motor na to. Okay, so I think yun lang naman yung mga dislike natin dito, na tatlo lang yung nabanggit ko, pero yung pang-apat unconfirm yun. Okay, going naman tayo doon sa mga like natin. So when it comes sa performance, talagang wala akong masabi, malakas siya. Pagka binata kong ganyan, no, lakas. Yun naman talaga yung 400cc na maxi scooter. Medyo malakas ang torque niya than sa mga 160cc. Okay, so sa performance, tested na to, at marami na rin mga nag-confirm na to, na sinabi nila na mas performing itong maxi scoot na to than those others na competitors niya. Tapos when it comes sa toughness, subok na rin. So marami na rin ang mga nag-attest na no issue sila, at matagal na yung Kymco nila, still running pa rin. Okay, tapos sa gas consumption, for me okay naman, kasi umaabot siya ng 27 on a long ride, no, 27 km per liter. Okay, so wala tayong issue sa gas consumption. So mga concern is yung gas consumption, kung malakas daw ba. So hindi siya malakas. Tapos sa comfort, yung pinakita ko sa inyo, yan yung meron siyang stopper para do sa OBR. Flashback. Hindi siya dadaustos dito sa'yo, no, during braking. So dahil meron ditong stopper, yan yung legs niya, no, nakalagay dyan yung legs. So kaya maganda sa mga long ride at mga braking, hindi dumadaustos sa'yo dito yung So unlike sa ibang motor na walang ganito, pag nag-brake, pinupush ka niyang forward dito, no? Ito maganda. End of flashback. Pagka when you brake yung motorcycle mo, yung scooter mo, hindi siya dadaustos going forward sa'yo. So nai-stop siya doon. So meron parang umbok doon sa seat na yan, yung nakikita nyo, na hindi siya na help na mag-move forward, mag-move forward yung yung OBR, yung angkas sa likod. Kasi ang tendency kasi noon, pag mag-move forward siya, parang sinisiksik ka niya, pinupush ka rin niya sa pagra-ride nyo, no? Lalo na pag nagbe-brake. So then sa comfort, nagsabi na rin sa atin si OBR na para siyang nakaupo sa sopa. Sit like a princess. Yung sabi niya, sit like a princess. Flashback. So tanungin natin si OBR. Yes, Ma'am, good morning. ayan, nasa intercom siya. Yeah. Ayan, recorded din siya dito. Good morning mga ka-JTech. Ayan, So, gaano ka comfort, mami?
It's like a sit like a princess. Oh, wow. Sit like a princess, ah. Yeah. End of flashback. Pag sinabi mo sit like a princess, talagang ano yun, very comfortable yun, di ba? Yung ride niya. Ayan, no? Tapos ayan, dami ko na nasabing mga likes ko, no? Tapos itong odometer niya, ayan, no? Very big screen, ang laki. Laki ng TFT display niya. Tapos visible siya on a bright sunny day. Ayan, no? Kitang kita ko yung ano, kitang kita niya siguro, no? Ayan yung takbo natin. So ayos, diba? Tapos marami siya mga function, volt monitoring, tire pressure monitoring. So yan. Okay. Tapos sa seat height naman, kung 5'6" ka, yung normal na height ng Pinoy, sakto lang to. Ayan, no? Kasi dahil yung paa ko parang half lang na nakatutok na ganyan, no? Hindi siya flat footed, pero half, ganyan. Pwede na, yeah, pwede na for me. So okay na okay. Tapos yung isang dislike natin dito, no, ito sana to doon nilagay sa may unahan, no, naka-front siya. Hindi siya nandito sa handlebar para mas maganda yung visibility. Mas extended, mas wide, no? Tapos yung like natin dito, unlike sa ibang mga Maxi Scoot, etong wind visor nya, ano siya, adjustable. Pwede mo siyang i-adjust, no? Pwede mo siyang itaas, baba. So para pagka nasa expressway ride ka, hindi ka masyadong bugbog ng hangin. Ayan, yan yung mga like natin dito sa motor na to. Sa ating 6 months na gamit sa kanya, sasabi ko generally, yung mga issue kayo sa minimal lang. Diba? Ang lakas ng mga ano niya, yung mga singitang ano niya, singitang effect niya, ano. Diba? Lakas, power. Okay, so generally wala akong issue. Very smooth. Sulit yung pagkabili ko dito sa Exciting BS. So doon lang natin masusubok at matatry talaga to, kasi dahil mismong bumili tayo, matatry natin yung mga sinasabi nila lahat ng mga issues dito. So yung mga nabanggit ko lahat sa inyo. Okay mga ka-JTech, yun yung ating vlog. Continue, follow lang kayo dito sa ating Facebook at YouTube channel para more updates tayo dito sa motor na to. At yung isa nating motor na CB650R, at meron din tayong Honda PCX 160. Okay, thank you for watching. See you again in my next vlog mga ka-JTech Moto. At nata-traffic na tayo dito, kailangan na natin mag-focus sa driving. Bye bye mga ka-JTech Moto. Mommy. Yes, bye bye. Thank you for watching. Okay. Subscribe. Subscribe. Mga Tropa Kids. Isa yun mga Tropa Kids.